si Boris Brutas, yung tanong niya is, ano yung magsasabi sa'yo na pwede na ako mag-full-time trading? Wala. There's a logical way to look at it. Like, for example, yung nabanggit nga kanina ni Messi, no, na the golden leap of faith crossover, na kapag yung income mo sa trading is na-surpass na yung ano, that's the logical way, that's the rational way. Ayun yung sane way of nasa sanity ka pa to look at it. Pero kasi, like for example ako, I'm speaking for me na when I went full-time, I was in debt. Talagang bagsak na bagsak, guys. Nasa bottomest of the bottom, ayun yung naging baseline ko. Tingin ko walang gagawa ng ganun eh. Kasi parang, it's one thing na nag-full-time ka, meron kang ipon. Di ba? Ayun yung maganda. Diba? Meron kang emergency fund, lahat na. Ayun yung ideal. Ayun yung rational way nga to look at it. And then, another one is, yung let's say, kunyari, wala kang ipon, wala ka rin utang, okay pa rin. Yung sa akin, may utang. Wala nang ipon, pero may utang pa. Negative yung total na ano ko. So, I'm speaking from experience when I say na hindi natin siya, ayoko siyang lagyan ng benchmark eh. Kasi baka magkaroon ka ng illusion na kailangan maging ready. O never ka maging ready. When we talk about leap of faith, which is nakakatakot, para kang tumatalon sa isang building, bungee jumping, or sa skydiving ka, there's no point na parang, alam mo yon, ready na ako mag-bungee jumping, na parang okay na enough na itong mga ano. Pag nandun ka, kakabahan ka pa rin eh. Kaya nga siya tinawag ng leap of faith eh. Kumbaga parang courage lang talaga yung baon mo doon, na do you have the courage to trust kung ano yung meron ka, whether intangibles or knowledge mo in trading, na eventually, kapag ka araw-araw mo yun ginawa, merong profits na darating sa'yo. Kaya siya leap of faith. So, ayokong magbigay ng benchmark. For me, if matagal mo na siyang naiisip, kumbaga parang let's say 1 year or 2 years or every single day, habang yung frequency, no? Yung frequency ng pagbalik sa pag-iisip mo na mag-full-time na kayo, ibig sabihin, do it. It's really personal. It will really be based on experience as much as there will be benchmarks. Tama yung sabi mo eh. Kasi I remember mayroon tayong caller before. Parang ganun din eh. Benchmarks for full-time trading. Tapos ano nangyari? Bagsak tayo pareho sa checklist. Oo, bumagsak kami sa checklist. So yun eh. There will really be standards. Pero at the end of the day kasi, ano nga yung tama yung sabi ni Kape, ano yung para sa'yo? Kasi kami rin iba yung nangyari. I remember ako rin, I had benchmarks. Pinunta ko sa mentors ko. Tapos, pagka-mention ko nun, sabi nila, parang ang bagal, ang tagal. Diba? So parang, yung benchmarks ko, na-challenge. At the same time, nung nag-actually po faith na ako, iba. Kasi for me, I needed to have, siguro parang meron akong dream portfolio nun. Yun yung hindi ko natupad. Ang natupad ko yung would really be, yung meron akong system set up, kasi siguro confidence that I will never fail. Yun yung pinakawa ko tagumpag. May emergency funds ako pero maliit lang eh. Ginawa ko nga yung emergency funds ko, pinantrade ko din eh. So, yun na, medyo maliit, di ba? Pero, wala eh. Sa awa ng Diyos, okay naman. Pinagilasuta. Fast forward years from now, may na tayo, hinawak ang funds na maganda.